Masayang araw mga bata! Welcome sa ating Good News Club. Naalala niyo po ba yung story natin nakaraan about kay Elijah? Diba na bumaba siya at minit niya si Jesus Christ at si Jesus Christ ay nagbago ang kanyang anyo. At sa pamamagitan nun ay nakita ng mga disipulo ni Jesus na si Peter, James, at si John kung gaano kabuhay at totoo ang ating Panginoong Jesus. Kaya sa oras na ito, meron akong ipapakilalang bagong awit sa inyo. Ready na ba kayo? Gusto ko ng malakas. Ready na ba kayo? Okay, sige. Bago ang lahat, kakantahin muna ni Teacher Shena yung ating bagong awit na ang title ay He is God. Kaya naman, ready na ba kayo umawit sa akin? Okay, tayo pumalakpak habang umaawit. He is God, the one true God. There's no doubt, I'm gonna shout it out. He is King, the one true King. There's no doubt, I'm gonna shout it out. Come and see what God has done, all the wonders under the sun. Come and see what God can do. He's alive in me and you. Isa pa mga bata, gusto ko lakasan, sabay tayo. He is God, the one true God. There's no doubt, I'm gonna shout it out. Oh, He is King, the one true King. There's no doubt, I'm gonna shout it out. Come and see what God has done, all the wonders under the sun. Come and see what God can do. He's alive in me and you. Right, mga bata, napakaganda ng awit natin, di ba? Ang sabi sa ating awitin, He is God. Sino kayang tinutukoy doon, mga bata? Tama, ang ating Panginoong Jesus. Ang Panginoong Jesus, hindi lamang siya tao, kundi siya ay 100% na Diyos. Sabi niyan, He is a true God. Sabi diyan sa ating awitin. Ano pa? There's no doubt. Kailangan hindi daw tayo mag-alinlangan na si Jesus Christ kaya ay totoong Diyos? Si Jesus Christ kaya ay talagang namatay sa krus para sa akin? Kailangan tayo ay maniwala dahil yun ay nasasabi saan? Sa salita ng Panginoon. Isa pa, hindi lamang siya dinescribe na He is God, but sabi sa ating awitin, He is King. Tama. Ang Panginoon ay ang ating hari. Diba kapag nanonood tayo sa TV, yung mga hari, anong ginagawa sa kanila? Ginagalang, tinitingala, ano pa? Binibigyan ng magagandang regalo para ma-please o kaya naman magustuhan ng hari yung mga tao na bibigay sa kanya ng galang. At gusto rin yun ng Panginoon, mga bata. Kailangan nating matakot sa Kanya. Kailangan natin siyang galangin. At katulad ng sinabi kong nakaraan, kailangan magkaroon tayo ng mataas na pagtingin kanino? Tama! Sa ating Panginoong Jesus. Kaya naman, sabi dun sa ating chorus, sa ating awitin, come and see what God has done. Dahil siyang ating hari, dahil siyang ating Panginoon, sabi dyan, kailangan natin makita at tingnan natin ang Panginoon ng buong pagmamahal sa ating mga puso. Tama, mga bata. At higit sa lahat ng ginawa niya, kailangan natin i-acknowledge o kaya naman isipin at isa-puso lahat ng magagandang bagay na ginawa niya sa buhay mo. Kaya, dapat, mga bata, matuto tayo magpasalamat lagi at tingalain natin ang Panginoong Jesus. Kaya mga bata, ready na ba kayo sa ating awit ulit? Uulitin natin sa umpisa at mamaya ituturo ko sa inyo yung ating action. Kaya awitin natin mga bata. Sabay-sabay tayo. Ready, sing! He is God, the one true God. There's no doubt, I'm gonna shout it out. He is King, the one true King.
mga bata, ituturo ko sa inyo yung action ng ating awitin. He is God. So, ganito, tuturo natin ng Panginoon. Pataas. He is God. Okay, isa pa. He is God, the one true God. Lalagay natin yung saan, kung saan pinako si Jesus. Tuturo natin ng ating gitnang daliri. The one true God. At gagawa tayo ng cross. Okay? Sige, isa pa nga mga bata. Ready, go! He is God. The one true God. Very good. At, isa pa, sa He is King, there's no doubt. Ang gagawin natin sa there's no doubt, gaganito natin yung mga daliri natin. Sa gilid. Ready, go? There's no doubt. Tapos, sunod, I'm gonna shout it out. Okay? Alam niyo naman kung ano ang action ng shout, di ba? Ganito, shout! Shout! Very good! Isa pa nga, shout! Shout! Okay, very good mga bata. Yan, okay? Sa susunod naman, sa second verse, He is King. Okay, ganito naman ang gagawin natin. Sabay-sabay, ha? He, tataas ulit natin ating daliri pataas sa Panginoon. He is King. Lalagyan natin ng korona ang ating sarili. Yan, ready, go! He is King, the one true King. Okay, gagawa tayong check sa ating kamay. The one true King. Tapos, ibabalik ulit natin. 1, 2, 3. Okay, very good. Isa pa, ready, go. He is King, the one true King. Okay, good. At pabalik tayo sa no one doubt. There's no doubt at shout it out. Very good. Ngayon mga bata, nakuha nyo ba? Sige, gagawin natin is aaralin muna natin ulit simula umpisa at mamaya ituturo ko sa inyo yung action ng chorus. Okay ba yan? Sige, ready, go. Akapela muna si teacher ha. Sabayan nyo ako ha. Okay, ready, go. He is God. Very good. The one true God. Okay? There's no doubt. I'm gonna shout it out. He is King. He is King. The one true King. There's no doubt. I'm gonna shout it out. Alright. Balakpakan natin sarili natin. Very good mga bata. Bago ko ituro yung action ng chorus, gusto ko munang malaman sa lahat ng mga bata na hindi pa nakakilala sa Panginoon, nais niya na makilala niyo pa siya ng mabuti sa pamamagitan ng pagtanggap at paniniwala sa ating Panginoong Yesus na siya ay namatay sa krus para ikaw ay maligtas sa iyong kasalanan. At sa mga batang nakakilala sa Panginoon, gusto niya na lalo niyo pa siyang makilala sa pamamagitan ng pagkakakilala niyo sa Kanya at pananalangin na, Panginoon, ikaw talaga ang tunay na Diyos ng aking buhay. At gusto niya rin na makasama mo siya sa kung ano man ang mga ginagawa mo ngayon mga bata. Sa pag-aaral, sa pagsunod sa mga magulang, sa paglalaro, gusto ng Panginoon na makasama niyo siya sa lahat ng iyong ginagawa. Kaya naman mga bata, ituturo ko naman yung action ng chorus. So, come and see. Halik kayo at tumingin. Kanino? Sa Panginoon. Ganito ang action nito. Come. Sige nga. Yes. Isa pa nga. Come and see. Okay? Tingin kayo. Ready, go? And see what God can do. Okay? Para kayo nagbi-build. Okay? Ang Panginoon nagbi-build din ng ating mga buhay. Kaya isa pa nga. Come and see what God can do. Uulitin natin yung all the wonders under the sun. Okay? All the wonders, i-spread natin yung ating mga cute na mga kamay. Yay! Yan. All the wonders under the sun. Okay? Pababa. Ready, go? All the wonders under the sun. Very good. Tapos ulitin natin. Come and see what
God can do. Okay, ulitin natin. At pagkatapos nun, He's alive. Simula, taas, hanggang ba? He's alive in me and you. Sa bawat pagkilos natin mga bata, ipapadyak natin yung ating kanang paa. Okay? Ayos ba yan? Okay, sasabayan nyo ngayon ako ng tugtog. Okay? At sa ating pag-awit, please, lakasan nyo at sabayan nyo si teacher. Ready na ba kayo? Ready na? Okay! Kung ready na kayo, sabay-sabay tayo umawit para sa Panginoon. Ready, go! He is God, the one true God. There's no doubt. I'm gonna shout it out. He is King, the one true King. There's no doubt. I'm gonna shout it out. Come on! Come and see what God has done. All the wonders under the sun. Come and see what God can do. He's alive in me and you. Sa mga bata! He is God, the one true God. There's no doubt. I'm gonna shout it out. Oh, He is King, the one true King. There's no doubt. I'm gonna shout it out. Come and see what God has done. All the wonders under the sun. Come and see what God can do. He's alive in me and you. Mga bata, sabay-sabay! He is God, the one true God. There's no doubt. I'm gonna shout it out. He is King, the one true King. There's no doubt. I'm gonna shout it out. Come and see what God has done. All the wonders under the sun. Come and see what God can do. He's alive in me and you. Come and see. And come and see what God has done. All the wonders under the sun. Come and see what God can do. He's alive in me and you. He is Puro natin ang God. Panginoon. He is God. Baba. Oh, He is God. Ngayon mga bata, tayo ay yumuko at manalangin. Panginoon namin, salamat po sa oras na ito na binigay niyo po sa amin para kami ay matuto ng bagong kanta, ng bagong sayaw, ng bagong memory verse at ng bagong kwento. Panginoon, dalangin ko po, tulungan niyo po nawa yung mga teachers namin na magtuturo sa amin at tulungan niyo rin po kami na maintindihan po yung tinuturo sa amin. Nawa po ay mas makilala po namin kayo at lumaki nawa kami na mabubuting bata. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Mga bata, alam niyo ba kung ano ang ibig sabihin ng pagsunod? Tama! Kapag ginawa ninyo kaagad yung inuutos sa inyo, yun ay pagsunod. Halimbawa, inutusan kayo ng mama ninyo na bumili sa tindahan ng toyo. Pero sinabi mo, Mama, ayoko po, ang init-init kasi. O kaya naman, Mama, pwedeng mamaya na lang, ayoko po kasi ngayon eh. Yun ay hindi pagsunod. Pero kapag sinabi mo sa mama mo, sige ma, bibili na po ako agad ngayon at pumunta ka sa tindahan, yun ay pagsunod. Halimbawa naman, nasa school ka. Sino-sino nga ba yung mga tao na sinusunod mo sa school? Diba, andoon sina teacher, yung principal, o kaya yung ibang mga nakatatanda sa iyo. Sinusunod natin sila kasi sila yung mga taong nagbabantay sa atin sa loob ng
school. Pero alam nyo ba mga bata na bukod sa kanila, meron pang ibang mga tao na binigay ng Diyos na nagbabantay rin sa atin. At sinasabi sa memory verse natin ngayon na dapat ay sundin natin sila. Ngayon, babasahin ko muna ang memory verse natin. Makikita natin ito sa Hebreo chapter 13 verse 17. Sinasabi dito, sundin niyo ang mga namumuno sa inyo at magpasakop kayo sa kanila. Mga bata, ang memory verse natin ay makikita natin sa hawak ko ngayon. Ano ito? Ito ay Bible. Ang Bible ay salita ng Diyos. Kapag ito ay salita ng Diyos, ibig sabihin, ito ay totoo. Lahat ng nakasulat dito simula sa una hanggang sa dulo, lahat ng iyon ay totoo. Alam niyo ba mga bata, ang Bible ay nahahati rin sa dalawa, lumang tipan at bagong tipan. At ang memory verse natin ngayon ay makikita sa bagong tipan. Kanina, ako lang yung nagbasa ng memory verse natin. Ngayon, ipapakita ko sa inyo dito yung memory verse natin para sabay-sabay naman nating babasahin. Pero, bago natin sabay-sabay na basahin ang memory verse natin, ituturo ko muna sa inyo kung paano magbasa ng memory verse. Una, babanggitin muna natin ang address. Ang address, doon natin makikita ang pangalan ng aklat. Ang pangalan ng aklat natin ngayon ay Hebreo. Ang chapter ay 13 at ang verse ay 17. Pagkatapos nun, babasahin natin yung nilalaman at babalik naman tayo ulit sa address. Okay, subukan natin mga bata. Handa na ba kayo? Okay, basahin natin. Hebreo chapter 13 verse 17. Sundin niyo ang mga namumuno sa inyo at magpasakop kayo sa kanila. Balik tayo sa address. Hebreo chapter 13 verse 17. Magaling mga bata, ang gagaling nyo naman magbasa. Ngayon, ituturo ko sa inyo kung ano nga ba ang ibig sabihin ng memory verse natin. Una, sinasabi dito, sundin nyo ang mga namumuno sa inyo. Ibig sabihin, yung mga taong binigay ng Diyos sa atin para bantayan tayo. Sino kaya yon? Sina pastor, sina teacher natin sa Good News Club, maging ang mga magulang natin. Tinuturo ng Diyos sa atin ngayon na dapat ay sundin natin sila. Pangalawa, magpasakop kayo sa kanila. Teacher, ano po ang ibig sabihin ng magpasakop? Mga bata, ang ibig sabihin ng magpasakop, kahit na anong iutos sa inyo, kahit na anong sabihin sa inyo ni na pastor, ni na teacher o ng mga magulang ninyo, susundin ninyo at igagalang sila. Paano kung halimbawa, ayaw ko naman yung inuutos sa akin, naiinis naman ako kasi sinabihan nila ako ng ganon. Kapag ganon yung iniisip natin o sinasabi natin, hindi tayo nagpapasakop sa kanila. Hindi natin sila ginagalang at ayaw yun ng Diyos. Ngayon, babasahin natin ulit ang memory verse natin. Simulan natin sa address. Hebreo chapter 13 verse 17. Sundin nyo ang mga namumuno sa inyo at magpasakop kayo sa kanila. Hebreo chapter 13 verse 17. Wow mga bata! Ngayon naintindihan nyo na kung ano ang ibig sabihin ng memory verse natin. Ngayon, paano kaya natin yan gagamitin sa pamumuhay natin? Para sa mga bata na sinasabi nila, ay kilala ko na po si Jesus. Ay naniniwala po ako na namatay siya sa krus para sa akin. Ay humingi na po ako ng tawad sa mga kasalanan ko. Kung sinasabi mo iyon, nais ng Diyos na sundin mo naman yung mga pastor mo, yung mga teachers natin sa Good News Club, maging ang mga magulang mo. Sa ganong paraan, maipapakita mo talaga na ikaw ay naniniwala na kay Jesus. Pero sa mga bata naman na nagsisimula pa lang nakilalanin si Jesus, na hindi pa nila talaga kilala si Jesus,
Mga bata, gusto ng Diyos na kilalanin niyo muna si Jesus. Gusto ng Diyos na maniwala kayo sa Kanya. Gusto niyang malaman ninyo na sa pamamagitan ni Jesus ay pinatawad na ang mga kasalanan ninyo. Kapag nalaman na ninyo ang mga iyon, matututunan na rin ninyo kung paanong sumunod at magpasakop sa mga nagbabantay sa inyo. Mamaya sa mga susunod pa nating lesson, malalaman ninyo kung paano ninyo makikilala si Jesus. Ngayon naman, para mas masaulo natin ang memory verse natin ngayon, meron akong inihandang step o action. Una, sinasabi, sundin nyo ang mga namumuno sa inyo. Yun lang. Ang step natin yung ginagawa ng mga sundalo, ng mga pulis, o ng mga army. Yung magsasalute, ganon. Kaya ulitin natin, ganon. Isasabay natin ngayon sa memory verse, sundin nyo ang mga namumuno sa inyo. Kasunod naman, at magpasakop kayo sa kanila. Anong ibig sabihin na magpasakop? Igagalang ninyo sila o irerespeto ano man ang sasabihin o iuutos nila sa inyo. Kaya, ganito action natin. Di ba madali lang? Ulitin natin. At magpasakop kayo sa kanila. Ngayon, gagawin natin yung memory verse habang kasabay nung action. Okay? 1, 2, 3, go! Sundin nyo ang mga namumuno sa inyo at magpasakop kayo sa kanila. Isa pa, ulitin natin. Sundin nyo ang mga namumuno sa inyo at magpasakop kayo sa kanila. Okay, mga bata, sigurado ako na sa ulo na ninyo yan. Ngayon, i-recite ulit natin ang memory verse pero wala ng action. Hebreo chapter 13, verse 17. Sundin nyo ang mga namumuno sa inyo at magpasakop kayo sa kanila. Hebreo chapter 13, verse 17. Okay mga bata, naranasan nyo na ba ang maiwan o iwan ng inyong kaibigan? Malamang iba sa inyo naranasan na ito. At kayo ay nalungkot dahil iniwan kayo ng kaibigan nyo. Wala na kayong kasama. At siguro iba masaya dahil alam nila na ang kanilang kaibigan ay mapapabuti sa lugar na kanilang pupuntahan. Alam nyo ba mga bata, ang bida sa ating mapag-aaralan ngayon, naranasan na rin ang inyong naranasan. Excited na ba kayo malaman? Okay, ihanda ang inyong tenga at inyong puso sa inyong mamatlaban. Pero bago yan, tayo ay magbalik-aral muna. Naalala niyo pa ba si Elijah? Si Elijah ay kaibigan ni Elisha. Nung araw na yun na magkasama sila, nahati ang ilog para sila ay makadaan. At bigla na lang nawala si Elijah at naiwang mag-isa si Elisha. At doon, ang nakita na lamang ni Elisha ay ang balabal ni Elijah. Kung nakita niyo sa picture, hawak-hawak niya habang siya ay nakatingin sa ilog. At pagkatapos nun, dahil siya rin nais na rin tumawid sa ilog, binigyan ulit sa pamamagitan ng makapangyarihan or sa kapangyarihan ng Panginoon kung ano yung ginawa ni Elijah na mahati ang ilog, ganun din nahati ni Elisha ang ilog at siya ay dumaan. At pagkatapos nun, sa kabilang dako, nakita niya ang mga anak ng propeta. Sila ay marami. Ang iba sa kanila ay natuwa nang makita si Elisha dahil alam nila na si Elisha ay propeta din ng Panginoon. At ang iba naman nagtaka kung bakit siya lang mag-isa, wala na si Elijah. Kaya naman dali-dali silang nagtungo kay Elisha. Ang iba sa kanila ay nagtanong, Elisha, nasaan ang propeta ng Panginoon na si Elijah? Ba't hindi niyo siya kasama? Hindi alam o hindi masagot ni Elisha ang kanilang tanong dahil hindi masabi na Elisha sa kanila na si Elijah ay inakyat sa langit. Pero iba naman sa kanila ay naniwala na si Elisha ang bagong sinugo ng Panginoon pagkatapos ni Elijah. Pero ganun pa man, yung mga taong nagtanong kay Elisha,
na kung nasaan si Elijah. Pilit nilang tinatanong si Elisha, Elisha, nasan ba si Elijah? Nasaan ang iyong kaibigan, ang sinugo ng Panginoon? Pero si Elisha ay tahimik lamang. Hindi niya pa rin masagot ang mga anak ng propeta na yun ang pilit na nagtatanong sa kanya. Dahil sa kagustuhan nila na malaman, makita si Elijah, hindi nila sinunod si Elisha. Kanya pupuntahan namin si Elisha kung nasan man siya. At doon nagsalita si Elisha, huwag kayong pupunta. Pero nang matigas ang mga taong yun or mga anak ng propetang yun, sila pa rin ay umalis. At sa paghahanap kay Elijah, hindi nila nakita. At dahil doon sa kanilang napagdaanan yun, natutunan nila na dapat marunong silang rumispeto o sumunod sa tagapaglingkod na Panginoon na si Elisha. Pagkatapos nun, si Elisha ay nagtungo sa napakagandang lugar. Ito ay tinatawag na Jericho. Sa lugar na yun, lahat ng makikita mo ay napakaganda. Magagandang mga bulaklak, mga puno, tanawin, at ang buong paligid ay mabango. Napakagandang, ngunit sa kabila ng kagandahang anyo ng lugar na yun, may isa silang problema. Alam niyo ba mga bata kung ano yun? Sila, ang tubig nila ay hindi mainom at ang kanilang mga pananim ay namamatay. Wala silang mapagkukunan ng makakain dahil walang tubig na sumusuporta sa mga pananim na iyon. Kaya naman, nung makita ng mga tao sa Jericho na papunta si Elisha sa kanila, sila ay natuwa. At kinausap nila si Elisha. Sinabi nila, kung makita niyo sa picture, ang isang tao na taga Jericho ay napapahayag kay Elisha. Sabi niya, aming propeta, ang lugar namin ay walang maayos na inumin o tubig. Dahil ang tubig na ito na meron kami ay nakakalason. Maging ang aming mga pananim ay hindi kayang inumin ang tubig na meron sa amin dito. Kaya naman sa pangyarihan ng Panginoon, sa pamamagitan ni Elisha, nutos niya na kumuha ng isang bowl, ng malaking bowl, lagyan ng tubig at ng asin. Pero, alam ng mga tao sa Jericho na kakaibang pamamaraan yun. Pwedeng ikamatay yun ng mga halaman at hindi yun maganda sa katawan. Pero sinunod pa rin nila ang Panginoon dahil bilang pagbibigay ng pagrespeto o paggalang sa tagapaglingkod ng Panginoon. Dali-dali nila kumuha ng isang bowl, nilagyan ng tubig at nilagyan ng asin at binigay kay Elisha. At yun na lamang, nagkatiwalaan nila kung anumang gagawin ni Elisha. Kaya naman si Elisha, matapos niyang matanggap ang bowl na yun na may lamang tubig at asin, yun ay binuhos niya sa sapa. At araw na yun, yung tubig na yan na hindi nila mainom-inom, na may halong lason, ay ito na ay kanilang nainom. Sobrang nasiyahan ang mga tao sa Jericho. Dahil alam nila, ito na naman ay mabuting at napakagandang kapangyarihang pinakita sa kanila ng Panginoon. Sila ay naniniwala sa Panginoon. Pagkatapos ng pangyayaring iyon, si Elisha ay nagtungo sa Bethel. At dun nga sa daan patungong Bethel, may nakita siya or may nasalubong siyang mga grupo ng kabataan. Ang mga kabataan na yon ay sobra siyang nilait, pinangasar. Kalbo, umakyat ka na. Kalbo. Diba, napakasakit nun mga bata. Kayo nga, sarili lang kayo ng mga kaibigan nyo, sobra na kayo nalulung. Paano pa kaya din naramdaman ni Elisha ng mga araw na yun? Alam nyo ba mga bata kung bakit sinabi ng mga kabataang yun kay Elisha na, kalbo, umakyat ka na. Dahil alam nila na si Elisha, kaibigan ni Elijah na umakyat sa langit. Kaya naman, pinipilit nila kay Elisha na umakyat na din siya.
Alam niyo ba mga bata, sa pinakitang yun ng mga batang yun, o mga kabataang yun kay Elisha, yun ay kasalanan. Ang hindi pagsunod or panlalait or hindi pagrespeto sa mga namumuno or mga tagapaglingkod ng Panginoon ay kasalanan. At lahat tayo ay nakakagawa ng ganun. Sabi nga sa Romans 3:23 na nanggaling sa mismo sa Bible na lahat tayo nagkasala. Walang sinuman ang nagkasala, kundi lahat tayo. At alam nyo ba mga bata na ang kasalanan ay may kabayaran? Dahil ang Panginoon ay banal, ayaw niya sa kasalanan. Ngunit sa kabila ng ating mga nagawang kasalanan, tayo pa rin ay minahal niya. At alam nyo ba mga bata kung ano yung kaparusahan na yon na dapat ay ma-receive natin o matanggap natin? Yun ay ang pagkawalay sa Panginoon. Pero gaya nga na sinabi ko kanina, dahil sa lubhang pagmamahal sa atin ng Panginoon, ibinigay niya ang kanyang anak. Sabi yun sa John 3:16. Sabi doon, sa lubhang pagmamahal sa atin ng Panginoon, pinadala niya ang kanyang bugtong anak na si Jesus. Si Jesus ay namuhay ng perfecto. Wala siyang anumang naging kasalanan. Pero, buong puso niyang ibinigay ang kanyang buhay para tayo ay magkaroon ng kaligtasan. Tayo ay hindi mapunta sa impyerno o hindi tayo mahiwalay sa Panginoon. Ibinigay niya ang kanyang buhay. Siya ay naghirap sa krus at namatay. Ngunit, sa ikatlong araw, siya ay nabuhay na muli. At ngayon, alam niyo ba mga bata, siya ay nasa atin. Siya ay buhay at nasa langit. At kayo lamang ay inaantay ng Panginoon na maniwala kayo sa Kanya. At huwag kayo tumulad sa mga kabataang yun na nang-insulto kay Elisha. At dahil doon sa mga batang yun na nang-insulto kay Elisha, nung una, puro sila panlalait, kalbo, umakyat ka na. Nung nakita nila, maya-maya, nakita nyo sa picture, may dumating na dalawang malaking oso. Rawr! At sila ay sinunggaban nang ang kanilang pang-aasar at panglalait kay Elisha ay napalitan ng pagsigaw, tulong! Tulong! Alam niyo ba mga bata, ang bilang ng mga kabataang iyon na nilapan ng dalawang osong yun ay 42. At ngayon nga mga bata, alam niyo ba na ang tinuturo lang sa atin ng lesson ngayon o ating napag-aralan na dapat tayo ay magbigay ng respeto, galang at sunod lang sa mga taong namumuno or mga tagapaglingkod ng Panginoon kagaya ng pastor. Ang pastor natin sa church, ng mga teacher natin sa Good News Club, maging ang mga teacher natin sa school, mga magulang natin, at ganun din kung sino man na nakakatanda sa atin. Dapat marunong tayong gumalang. Lagi niyong tatandaan ang 3 bagay na ito na sasabihin ko. Dapat tayo ay matutong makinig na mabuti sa anumang pinag-uutos nila at sundin yon, pangalawa. At pangatlo, ipanalangin natin sila at yung ating mga gagawin. Sa gayon, tayo ay magkaroon ng masayang puso. At kung hindi man natin kayang gawin yung mga yon, tayo lamang ay manalangin at humingi ng tulong. At tandaan nyo ang ating memory verse ngayon. Ano ulit yung ating memory verse? Na nanggaling sa book ng Hebrews chapter 13 verse 7 na tayo dapat ay sumunod sa mga namumuno at tayo magpasakop sa kanila. Okay ba yun mga bata? Kaya naman sa mga oras na ito, sa mga batang hindi pa nakakilala sa Panginoon, nais niya na kayo ay magbigay ng respeto sa mga namumuno sa inyo or sa mga nakakatanda at lalo na sa mga tagapaglingkod ng Panginoon na binigay niya sa atin. At hindi lang yun, ang mas importante ay maniwala kayo sa Panginoon na siya lamang ang higit na dapat nating respetuhin at galangin at mahalin ng higit sa lahat. At para naman sa mga batang naniniwala na sa Kanya, nais niya na patuloy niyong respetuhin, galangin at sundin ang mga namumuno sa inyo. Okay ba yun mga bata? Sa mga oras na ito, tayo ay mananalangin
Magpapasalamat tayo sa Panginoon sa lahat ng ipinagkaloob niya sa atin at ginawa niya para sa atin. At lalong-lalo na sa ating napag-aralan ngayon. Diba yun? At tayo manalangin. Panginoon, sobra po kami nagpapasalamat sa panibagong aral, Panginoon, ng aming napag-aralan. Salamat po sa mga teacher namin na siyang nagagabay sa amin para kami maturuan ng mga ganitong ang katuruan mo, Panginoon. Tulungan mo po kami na anumang po napag-aralan namin ay may sa buhay namin to at magawa namin bilang pagbibigay ng respeto at pagpapakita ng pagmamahal sa iyo. Salamat po muli. Ito lang pong aming samod dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.